welcome to Ala Academia, and this is a simple question and answer portion po to know you more and about your son. So, tell us something about yourself first. Ako po si Camille, mama po ni Matthew. And si Matthew po is diagnosed siya ng level 1 mild autism without intellectual delay. Since enrolling at Ala Academia Learning Hub, how has your child's overall experience been? And what motivated your family to select our Learning Hub? For me po, yung experience po niya sa pagpasok po yung experience po niya is okay po, and sobra po, yung socialize po niya talaga is okay. Compare po noon, lalo na po ngayon. Tsaka, yung pagiging motivate po niya sa pag-aaral, kahit minsan po is distracted siya. Pero, pag sa bahay po, pag pinagbasa is okay naman. So, nandun po yung willingness na Opo, mag-aaral? yung willingness po niya mag-aaral. Nandun po. Can you tell us about a recent moment at school when you observed a behavioral challenge? What was happening right before, and how did your child handle the situation? Nung last Saturday po is pumasok po siya. Tapos, ayun po nasabi ni Teacher Mike na sinumpong is gusto daw po niya yung toy ng classmate niya. Tapos parang nagsumpong na po doon, nag-tantrums, nag-meltdown. Ang iniisip ko po nun is, nagising ko po kasi siya ng maaga since maaga po yung pasok. Ayaw niya po nung gano'n na maaga po yung gising. Tapos nung pag-uwi po namin, tinanong ko siya kung ano pong nangyari sa school. Sinabi po niya na, ayun po, na gusto daw po niya yung toy na hawak ng classmate niya kasi gusto daw po niya mag-build ng big Paw Patrol. Kaya po siya nag-gano'n ng tantrums. When your child feels upset or frustrated, how does he typically respond? Have you noticed if these moments occur more often at specific times of the day? Pag ano lang po siya, pag sa bahay po kasi nadidismaya po siya pag inaagaw po ng kapatid niya yung toy. Ganun lang po. Pero pag minsan po sa routine din, kasi sanay po siya na paggising po is mag-breakfast, tapos mag-play po kami. After po nun is manunood po siya ng TV. Kasi yun po yung nakagisna niyang routine namin everyday nung wala po pasok. Simula po kasi nung pumasok, hindi ko na po siya pinagtitili ng madalas, pinapanood. Ang screen time lang po niya before mag-school is 30 minutes. Tapos, doon po siya, simula po nung pumasok kasi lagi siyang, Mama, TV, Mama noon. Doon po siya talagang nadidismaya. Kaya, ina-explain ko po sa kanya ng no, anak, hindi po pwede kasi mag-i-school na. Kaya hindi po pwede yung mahabang screen time. Have you noticed any instances where your child seems to have difficulty focusing, following directions, or waiting for their turn during class discussion or activities? Opo. Pag sinasabi po ni Teacher Yani, after po ng class, yun nga po, mabilis po siya ma-distract kapag po siya na study time, tas playtime na po yung ibang classmates niya, doon po siya nag-distract. Gusto niya po na lahat ng classmate niya is study time ng pagkagaya niya. How do these behavioral patterns show up at home? Do you see similar challenges during family routines like meal times or playing with siblings, and how long has this been going on? Yung pagkadismaya po natin siya. Ano po, pag kalaro niya lang po si Zoe, kasi si Zoe nga po, gaya nga po na lagi kong sinasabi, lagi pong inaagaw rin yung toy niya. Kaya sinasabihan ko po si Kuya na pahiramin na lang kahit po konting toy, para, naiinis po siya sa ganun. Gusto niya po, pag kanya lang. Pag kay Zoe, kanya. Pero, may times po na pag kay Zoe, gusto niya kanya din. Kaya doon po siya talagang totally talaga. Nag-meltdown. What strategies have you found effective at home in helping your child or manage frustration
or handle conflicts? Have you tried applying any of the approaches used at our Learning Hub? Yes po. Lalo na po yung tinuro ni Teacher Franz nung una. Effective po talaga yung teacher sobra. Na pag nagtatantrums po siya, massage, tapos ipag-count po siya ng 1 to 10 or 1 to 20, tapos inhale, exhale. Gaya po, kwento ko lang po. Kasi nung nakaraan po is may toy po siya na gusto, na toy ni Zoe ng kabalit po niya. Umiyak po siya, as in nagwala. Sabi ko po, sige hihiramin po natin. Hindi ka po kasi naghihiram sa kanya. Gusto mo lang is agaw. Ihiramin po natin, pero count ka po muna ng 1 to 10. Nag-count po siya 1 to 10, tapos pinag-inhale exhale ko po siya. Sabi ko, calm down ka na po, okay ka na po. Sabi po niya, opo, sige po, hiramin mo po kay Zoe. Hindi lang po niya ng maayos. Kaya yun po talaga yung sobrang effective na halos pag nagtatantrum siya, nagme-meltdown, yun po yung lagi kong ginagawa. Has your child mentioned anything about their day at Al Academia Learning Hub that might help explain these behaviors, perhaps feeling overwhelmed, excited, or reacting to certain activities? Ano lang po, pag tinatanong ko po kasi siya sa bahay, Kuya, kamusta po araw mo? Ano po ginawa mo sa school? Ang sinasabi po niya is, Mama, nag-write po ako ng name, nag-read po kami ng story, pero Mama, ayoko na po mag-write ng name, ayoko na, napapagod na po kasi ako, Mama, sakit po sa kamay, Mama, ayoko po mag-read ng story. Ganun po yung lagi niyang sinasabi. Kaya lagi ko po ina-explain na, anak, kailangan po yun kasi nag-aaral po. Yun, kailangan mo po yung matutunan. Very good ka nga kasi ilang buwan pa lang marunong ka na mag-write and mag-read. Yun po, okay naman na po siya pag gano'n. What would you say are your child's strongest qualities? Like being creative, caring, or good at solving problems? How do you notice these strengths showing up even during difficult moments? Sa bahay po is yung pagbibuild niya ng blocks. Ibig sabihin, malikhain po siya. Na lahat po na gusto niyang gawin sa blocks na yun, magagawa niya. Kagaya po ng Batmobile, nung construction truck, nagagawa po niya sa blocks yun. Kaya ipapakita po niya sa amin na, Mama, oh look, Batmobile. Pero may times po na na-frustrate siya pag natatanggal. So ang ending, ang ginagawa po niya, binabato po niya. Tapos, pag nabato po niya, siya din po magbibuild mag-isa. Yun po yung maganda sa kanya. Bibuild po niya, tapos tatanungin ko siya, kailangan mo po ba ng help? Sabihin niya, no Mama, ako na po, kaya ko po. Makikita ko po siya, tinitingnan ko siya, nabibuild niya po mag-isa. Kaya niya, kahit po naiinis nga, kakamot lang po sa ulo, pero nabibuild niya po ng maayos. What specific supports or strategies do you believe would best help your child succeed at Al Academia Learning Hub? For example po, schedule breaks, peer partnerships, or access to family support resources? Kasi base po sa mga sinasabi po ni Teacher Yani na lagi po nadidistract sa ibang klase, baka okay din po yung partner. Para po at least may nakikita po siya na, ay may kasama akong gumawa. Hindi ako madidistract kasi may kasama akong magsulat, may kasama akong magbasa. Kasi sa bahay po ganun ginagawa ko kay Zoe, parehas po sila. Para hindi po siya magpe-play pag ano, tapos niya. Okay. Looking ahead, Mommy, in what ways can we collaborate as a team, parents and teachers, work hand in hand to support your child's growth and lessen these challenges po? For me po kasi, teacher, okay na po yung tulungan natin eh. Kasi pag out po ni Matmat, sinasabi niyo po sa akin lahat ng nangyari po sa kanya sa school. Tapos ako din po nagsasabi po ako sa inyo ng nangyari sa kanya sa bahay. So nagtatanong po ako sa inyo kung ano pong pwede kong gawin para po ano yung ganung pangyayari sa kanya. So ina-advisean niyo rin po ako. So para sa akin po is okay na po yung ganung tulungan po natin. Thank you, Mami. Wala na po kayong gusto pang i-add na concern tungkol doon? Kasi okay po talaga ako sa ganun, teacher. Parang, ano po ako, teacher eh. Doon po sa ganun is okay po ako na pagka-out,
sinasabi po na lahat ng nangyari. Tapos ako din po. Nagkakantuan lang po tayo ng tungkol kay Matt. Yan. Kaya okay po. As we wrap up, what message or words of encouragement would you like to share with us, teachers, and the entire Alacademia Learning Hub team? Ako po is gusto ko pong magpasalamat sa lahat po ng mga teacher, ni Matthew, sa pag-aalaga, paggabay, pagtuturo, pagpapasensya, lahat na po. Kasi sa amin, hindi ko siya talaga totally maturuan ng maayos kasi hindi po siya nakikinig. So, sobrang thankful po ako sa inyong lahat. Kay Teacher Lee, Teacher Weng, Teacher Yani, si Teacher Franz po, na talagang naggagabay po sa amin. Na sobrang kitang-kita po namin yung improvement ni Matthew sa pagsusulat, sa pagbabasa, sa lahat po. Talaga. As in, wala po kayo ibang masabi, kundi sobrang thankful po ako. Thank you rin, Mami. Thank you po. Thank you po sa time.